Security na binusuhan umano si Marian Rivera. Nagsalita na, huwag kayong one-sided. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Hindi na nakapagpigil at nagsalita na ang viral security officer na si Earl ni Runa Pressman matapos kumalat ang malisyosong video nila ni Marian Rivera. Ito yung viral post na napapanood na lumapit ng todo ang security sa may bandang dibdib ni Marian at makikita ang reaksyon ng celebrity mom na hindi ito naging komportable sa sitwasyon. May bahagi rin sa clip na mababasa sa labi ng actress na may sinabi siyang kanina ka pa kuya, kanina ka pa eh. At dahil nga riyan, maraming mga netizens ang bumatikos kay Earl at pinagbintangan itong namboboso kay Marian. Sagot naman ng security officer sa pamamagitan ng Facebook at ipinaliwanag ang tunay na nangyari. Ayon sa kanya, sinadyang i-edit ang video upang magmukha siyang masama at siraan siya. Actually, hindi naman na issue ito, talagang kumalat lang ang video dahil sa taong one-sided ang utak. Kung malawak lang sana ang pagkakakuha ng video, ay makikita ninyo ang totoong sitwasyon. Bungad niya sa post, alakip ang picture nila ni Marian. Sinabi ni Earl na very crowded ang lugar at lahat ng mga nandoon sa event ay magustong makalapit kay Marian. Nandoon daw siya upang protektahan ang actress. Paano na lang kaya kung wala ako sa designation ko? E di mas nabastos si Marian at hindi na mapipigilan ang mga taong halos lumapit sa kanya. Paglilinaw pa niya, bumulong ang kasama ko at nagtanong about sa crowd control at sa buong makakaya kung nilapit ko ang tenga at sana man lang kung may audio na malinaw ang video. Ay nag-excuse talaga ako kaya nilapit ko ang tenga ko sa kasamahan ko dahil mahihirapan ka sumenyas, mahihirapan kang igalaw dahil sa dami ng tao sa paligid. Muna sana ay nakunan din ng video. May isang crowd na nagpupumilit na makalapit kay Marian at nakipagtalo sa amin. Kung makikita ninyo sa video na sinabihan na kuya kanina ka pa, I swear hindi ako yun. Sinundan niya ang tingin yun at nagkataon na sa akin ang tingin dahil nga kami ang kasamahan ko ang nagsisecure na kanyang safety. Patuloy niya pa, iginiit din niya na okay sila ni Marian after ng pangyayari kaya nakapagpa-picture pa nga siya habang sila ay nasa holding area. Nag-uusap pa nga kami saglit about sa crowd control at walang issue na nangyari. Pinalaki lang ng mga taong walang ibang hangarin kundi manira ng kapwa-tao at pagkakakitaan ang paninira sa ibang tao. Sambit pa ni Earl sa FB. Mensahe niya sa nag-edit at nagpakalat ng malisyosong video. Kaya sana makonsensya kayo sa mga ginagawa ninyo. Huwag kayong maging one-sided kung hindi naman ninyo alam ang kabubuan ng story. Nakakabulahaw kayo ng taong tahimik na nagtatrabaho at kumayod sa araw-araw. Senya pa, nabanggitin niya na 6 na buwan na ang nakalipas nang mangyari ang nasabing event. Sana patulugin po kayo ng inyong konsensya sa mga ginagawa ninyong ito. Salamat po, ani pa na Earl Pressman. At sa kabilang banda naman, anak ni Bong Revilla nanumpa na bilang doktor, Don Bell namigay ng 50K. Walang pagsidlan ang tuwa at pagmamalaki ni na Senator Ramon Bong Revilla Jr. at ang kanyang buong pamilya dahil isa nang ganap na doktora ang kanyang anak na si Lodit Revilla. Si Dr. Lodit ay nanumpa na bilang full-fledged physician noong Biyernes November 22 sa Philippine Convention Center or PICC. Nagtapos ang anak na Senator Bong Atlani Mercado ng kanyang pre-medical studies sa Ateneo de Manila University at sa University of the S. Ramon Magsaysay Memorial Medical Center naman para sa kanyang Doctor of Medicine degree. Nakapasa siya ng Physician Licensure Examination noong Oktubre taong ito. Ang kanyang achievement ay isang mahalagang yugto, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi sa buong pamilya Revilla na kasalukuyang nagbubunyi pa sa tagumpay ni Dr. Lodit. Nagbabalik ang isa sa pinakaminahal na segment ng Madlang People na Trabahula, ang bagong bihis nitong Andaw Brandwinner East, kung saan bibigyan pugay ang bayani ng bawat pamilya. Sa unang episode nito ngayong araw, sinubok ng phenomenal love team na sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano at kanilang madlang partner kung kaya nilang mahulaan ang call center na breadwinner sa 3 players base sa kilos, kilatis at katanungan. Sa kasamaang palad ay hindi nga nila napili ang tamang player at umuwi ang kanilang madlang partner ng consolation prize na 5,000. Samantala, kinilala ni na Vice at host ang It's Showtime, ang tunay na call center at breadwinner na si Ana Marisa de Mesa
Nag-uwi ito ng negosyo package at sapatos. Hindi pa natapos ang blessings na natanggap ni Ana dahil dinagdagan pa ni Vice ang premyo niya ng 20,000 at refrigerator, habang naantig din sa kwento niya ang dumbbell at binigyan din siya ng karagdagang 50,000. Inabangan at tinutukan naman ng netizens ang bagong segment ng Showtime, kaya naman ang nag-trending ang "And the breadwinner is Showtime" at ang pagbisita ni Donnie at Belle. At sa kabilang balita naman, Donalyn Ogie Joro Zainab nakikisimpatya kay Neri, heartbreaking. Nagpaabot ng suporta at pakikipagsimpatya ang ilang celebrities sa aktres at negosyante na si Neri Miranda na nakakulong pa rin ngayon dahil sa kasong syndicated staffa. Sa Instagram post ng asawa ni Neri na si Chito Miranda, kung saan kinumpirma nga nito ang pag-aristo at pagkakulong sa aktres, bumuhos nga ang pagsuporta sa kanilang pamilya. Halos lahat ay nagsabing naniniwala silang walang kasalanan si Neri at biktima lang siya ng mga taong mapagsamantala at manloloko ng kapwa. Inaresto si Neri ng mga operatiba ng Southern Police District habang nasa isang convention sa Pasay City noong November 23 dahil sa 14 counts of violations of Securities Regulation Code staffa at syndicated staffa. Base sa ulat, aabot sa 1.7 million ang inirekomendang piyansa para sa 14 counts of security regulations violations, habang non-violable naman ang syndicated staffa at staffa. Sa kanyang Instagram at Facebook page, binasag ni Chito ang kanyang katahimikan hinggil sa kasong kinasasangkutan ng kanyang asawa. Praying na ma-sort out na ang lahat ng ito. Kawawa naman yung asawa ko. Never nanloko si Neri at never siyang nanlamang sa kapwa. Never siyang kumuha o nanghingi ng pera kahit kanino man. Alam ng lahat yan, tulong lang siya ng tulong hanggat kaya niya. Minsan kahit di na nakakabuti sa kanya. Kadalasan nga naaabuso na siya pero hinahayaan niya lang basta wala siyang ginawang masama. Pinapasa Diyos na lang ang tulad yung endorser lang siya tapos ginamit yung face niya to get investors. Kinasuhan siya ng mga nabiktima tapos last week bigla na lang siyang inaristo for the same case kahit hindi pa siya binigyan ng notice na may bagong criminal complaint laban sa kanya at hindi niya na-defend yung sarili niya. Wala siyang na-receive na letter from prosecutor, walang sabuena, walang kahit anong notice yung mga dati na-receive namin at nag-comply siya. Anyway, dinampot na lang siya bigla. Na-dismiss na yung mga similar na kaso sa ibang lugar and we're praying na sana ma-dismiss din ito. Wala siyang kinuwang pera sa ibang tao. Lahat ng pera nila na kay Chanda ang may-ari ng Dimacare. Sobrang bait po ni Neri as in sobra. Ito yung babaeng kinulong ninyo without bail habang nakalaya pa yung mga tunay na may kasalanan. Narito ang mensahe ng ilang celebrities para kay Neri at sa kanyang pamilya. Sabi ni Joris Gamboa, malalagpasan niyo ang pagsubok na ito in Jesus' name. Ayon naman kay Donalyn Bartolome, praying with you kuya, this is so heartbreaking. Alam naming mabuting tao si Neri. Ang post pa ni Rita Avila,